Pero syempre mga kanyusik, bago po tayo dumako sa ating pong talakayan ng mga issue at mga balita, ito po muna ang ating food for the soul and food for the spirit. Isang gabi, huminto sa isang bahay ang isang guro at ang kanyang mga alagad upang magpalipas ng gabi. Maya-maya lang, naalala ng alagad na nakalimutan niyang itali ang dala nilang camel. Sa halip na lumabas upang itali ang camel, nanalangin ang alagad. Panginoon, pakiusap, bantayan mo po ang camel sa labas. Kinabukasan, wala na ang camel. Maya-maya lang, nagsalita po ang guro. Magtiwala ka sa Diyos, ngunit itali mo rin ang camel mo. Wala nang ibang kamay ang Diyos sa mundo, kundi ang mga kamay na ipinagkaloob niya sa iyo. Ano po ang mensahe na nais pong iparating sa atin ng kwento natin ngayong umaga? Ang pananampalataya po natin sa Panginoon ay kailangan din nating samahan ng effort, no? Hindi po porket nagdasal tayo sa Panginoon ay hindi na po tayo kikilos at hihintayin na lang natin na bumagsak sa mga palad natin ang biyaya. Ang nais po ng Panginoon at tayo ay maging katuwang niya sa pagtupad ng ating mga pangarap at ng ating po mga kahilingan. Ipinagkaloob niya sa atin ang karunungan, lakas, kakayahan, at mga oportunidad upang magamit natin ang mga ito para sa ikabubuti po ng ating buhay. Kaya naman, sa bawat panalangin natin, ibahalaga rin pong gawin natin ang ating bahagi. Hindi naman po maaaring humiling tayo ng pera sa Panginoon pero hindi naman po tayo nagtatrabaho at nakahiga lang tayo buong maghapon. Hindi po natin maaaring asahan na ang tagumpay ay kusang darating habang po tayo ay wala namang ginagawa. Ang bawat pangarap ay nangangailangan po ng sipag, tiyaga, sakripisyo at pananampalataya. Ang Panginoon ay nandyan lang para tayo ay gabayan mga kanyusik, para tayo ay akayin sa landas na dapat po nating tahakin. Pero, syempre, kailangan po nating ihakbang ang ating mga paa para tayo ay umusad. Kaya naman, gawin po natin ang lahat ng ating makakaya. Magtrabaho tayo ng marangal, magsumikap tayo ng buong puso, at huwag po tayong mawalan ng pag-asa sa gitna po ng mga pagsubok. Pagkatapos po natin gawin ang ating bahagi, saka po natin buong pagtitiwalang ipaubaya po sa Panginoon ang mga bagay na hindi na natin kayang kontrolin. Sabi nga po sa James chapter 2 verse 17, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. Ang pananampalataya po ay hindi lamang nasusukat sa ating mga salita o panalangin, kundi sa ating pong mga ginagawa araw-araw. Kabilang na po yung pagtupad sa ating mga responsibilidad. Ang pananampalatayang walang kasamang pagkilos ay walang saysay. Kapag isinasabuhay po natin ang ating pananalig, nakiging makabuluhan po ang ating pananampalataya. Yan po ang ating food for the soul and food for the spirit ngayong araw po ng Friday.